This is a historic moment for us all. I feel it deep within me. You, the people, have spoken, and it is resounding. When my call for unity started to resonate with you, it did so because it echoed your yearnings, mirrored your sentiments, and expressed your hopes for family, for country, and for a better future. That is why it reverberated and amplified as it did, to deliver the biggest electoral mandate in the history of Philippine democracy. At pinakinggan ko ang tinig ninyo na ang sinisigaw ay pagkakaisa, pagkakaisa, pagkakaisa. I was not the instrument of change. You were that. You made it happen. We are Filipinos, one nation, one republic, indivisible. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal. Ang daya mo'y babantayan, Pilipinas kong hirap. Ang bayan ko'y tanging ikaw. I am here not to talk about the past. I am here to tell you about our future. Your dreams are mine. Pangarap nyo ay pangarap ko. Sa pangarap na maging mapayapa ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Sa pangarap na maging maunlad ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. At sa pangarap na maging mas masinang ang kinabukasan natin at ng ating mga anak, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Ako, si Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ay taimtim na nanunumpa. Natutuparin ko na buong katapatan at sigasig ang aking mga tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas, pangangalagaan at ipagtatanggol ang kanyang konstitusyon. Kasinawan ako ng Diyos. And if you ask me why I am so confident of the future, I will answer you simply that I have 110 million reasons to start with. Such is my faith in the Filipino. We will achieve the country all Filipinos deserve. God bless the Philippines. God bless our work. Pilipinas So again, magandang araw po sa inyo lahat mga kaibigan. Welcome back po muli sa aking channel. Pag-usapan natin ngayon itong isang vlogger na feeling sikat. Isang vlogger na feeling sikat. Yan yung nakalagay po dyan sa ating thumbnail na mga kaibigan. Isang vlogger na feeling sikat na may pangalang Banat Bay. Actually, iniba ko lang po yung buy, Dapat yan BY. Pero ginawa natin ay buy or nabili. Di ba mga kaibigan? No? Vlogger feeling sikat, Banat Bay, nagkakalat ng maling impormasyon
ginamit ang Iglesia ni Cristo, natagpo ang bobo. Pero alam niyo mga kaibigan, actually, no, etong si Banat Bay, ay ilang beses ko nang natatagpo ang bobo to eh. Di ba mga kaibigan? Ilang beses ko na natatagpo ang bobo ito mga kaibigan. No, ito si Banat Bay. Ngayon, bakit kung natagpo ang muling bobo? Bakit natin natagpuan na muli na naging bobo muli, no? Etong si Banat Bay, mga kaibigan, ha? So ito, panoorin natin, no mga kaibigan, panoorin po natin itong video clip, no, ni Banat Bay. At saka natin bigyan ng reaksyon. Tungkol sa hakbang ni OR ang House of Representatives. Pero So, mga kaibigan, sabi niya, breaking news daw, breaking news. INC, no? INC daw ay tutol daw. Tutol daw doon sa mga ginagawa sa HOR, no, House of Representative, which is Kamara. Alam natin lahat yan, ano? Ano ba yung ginagawa sa Kamara, no, mga kaibigan? Na issue, malaking issue para sa mga DD shit na to, mga kaibigan, no? Ano yung ginagawa sa Kamara? Yung People's Initiative, di ba? So, yung ginagawa daw sa HOR na People's Initiative ay tutol daw doon. Tutol daw doon ang INC. Sabi nitong si Banat Bay, na mga kaibigan. Tuloy natin. merong isang simbahan na nananatiling makapangyarihan. In a way, pag sinabing black voting, eto ho yun. Paano ko mapapatunayan? Simple lang. Tuwing eleksyon, sino ho ba ang pinupuntahan ng mga politiko? It only means sila ho ang makapangyarihan. Kung dati pinupuntahan ng mga politiko itong si Cardinal Maria Glenda Parco, shout out si Nitong, no? Anong masasabi mo sa PI ni Tambaloslos at corruption sa PCSO? Magpaka-updated naman kayo, di ba? Nabanggit na namin ito noong mga nakaraan na yung People's Initiative ay sinuspindi na po, di ba? Sinuspindi na ng COMELEC, di ba? So, maganda man yung layunin at intensyon ng People's Initiative, mga kaibigan, pero baliwala na po 'yon. Bakit? Kasi nga sinuspindi na po 'yon, di ba? Sinuspindi na po 'yon ng COMELEC, no? So, wag na kayong magpakabobo rin, no, katulad nitong ating re-reactionan ngayon, no, mga kaibigan. Gisingin naman ninyo buksan ninyo yung inyong mga paningin, buksan ninyo yung inyong mga tenga, di ba? Magpaka-update naman kayo sa mga nagaganap diyan sa atin sa Pilipinas, di ba? Nixon Mendoza, shout out again, okay? yung bas-bas ni Cardinal Sin, pahalik-halik sa sing-sing. Di ba? Tama, mali. Ngayon, iba na. Dito mga kaibigan, bago natin bigyan ng matinding reaction, no, regarding the pagkakagamit niya ng INC o Iglesia ni Cristo, mga kaibigan. Dito gusto ko lamang muna siyang ituwid dito, no. Yung sinasabi niya na dati raw ay sikat na sikat at nilalapitan daw ng mga politiko during the time, no, nung panahon ng mga dilawan, di ba? Etong si Cardinal Sin, no, which is walang katotohanan, mga kaibigan, di ba? Dahil logically, paano lalapitan ng mga politiko yung isang leader ng isang relihiyon na hindi naman nila maaasahan doon sa, gaya na rin ang sinabi ni Banat Bay, na black voting. Di ba, mga kaibigan? Dahil sa Katolisismo, wala namang black voting. Di ba? And knowing etong mga politiko na to, siyempre, mag-e-effort sila doon sa kung saan ay makikinabang sila. Di ba? So dito pa lang, no, mga kaibigan, pagdating doon kay Cardinal Sin ay wala na talagang alam etong si Banat Bay. No? Okay, tuloy natin. Ibang-iba na ho ang henerasyon ngayon. Ngayon po, dito na ho nagbabaw sa Iglesia ni Cristo ang lahat po ng politiko. Lahat po. Unang-una, pangalawa, pangatlo, mga kaibigan, puro palpak na talaga, puro fake news na talaga itong si Banat Bay, di ba?
unang-una, hindi naman po nagbabaw. Kasi pag ginamit mo yung term na bow, ano ba yung bow? Di ba pagyuko? Pagyuko, di ba pagyuko or ginagamit yung salitang vow. Napaka ano kasi niya, napaka sacred word niyang vow, di ba? Pagyukog, pagyuko, ibig sabihin yumuyuko ka doon sa isang leader o isang organisasyon, no mga kaibigan, which is hindi po pumapayag ang INC na mayroong mga politiko na yuyuko sa kanila. Merong lumalapit, di ba? Merong lumalapit dahil nangangailangan sila ng boto, no? Yun ang katotohanan, ha, Banat Bay? Uno, exemption. Lahat po ng politiko humihingi ng suporta sa Iglesia ni Cristo. Pansinin nyo, pag nag-birthday yung kanilang pinakapinuno, lahat ng politiko bumabati. Napaka-importante niyan. Kasi sila ang merong black voting. Malaking bagay ho yan. Napakalaking bagay ho yan. At pag sinabi mong black voting sa kanila, hindi ho yun nagbabago. As in weird nga eh. Kasi hindi naman sa weird. I mean, weird nga eh, di ba? Sinabi niya na weird na tapos babawiin mo. Ha? Walang bawian. Mamaya kita bibigyan ng reaction. Tuloy natin. something na strength nila. Talagang pag sinabi nila a day before yung kung sino iboboto, kumausap kayo ng iglesia Yung sinabi niya a day before, no? A day before kung sino yung iboboto, mga kaibigan, no? Tandaan niyo rin yan, ha? ni Cristo, hindi ko magsasalita kung sino yun. Ewan ko pansin ko yan kasi marami rin akong kaibigang iglesia ni Cristo. Pag kaya hindi ho talaga nila sasabihin, hindi ho nila ganun ho sila united. Ganun ho sila katindi. Di ba ho? Napaka ho yan. Marami hong akusasyon sa kanila, marami hong ganyan-ganyan, pero hindi nyo mapapagkaila ang kanilang unity. Yan ho talaga may unity. Pag sinabi ng pinuno, ito boto nyo. Di ba? Anyway, eto nga sila ho yun. At eto na matindi. Okay, eto matindi. Diretso na kagad tayo sa punto. Ito hong INC. Kagabi nakatanggap ako ng tawag. Kagabi raw, mga kaibigan, kagabi, nakatanggap daw siya ng tawag. Kagabi yan talaga, as in talagang literal na kagabi. No? Dahil etong live niya na to, mga kaibigan, ay kaninang umaga. Di ba? O kagabi raw. Sa isang kaibigang opisyalis na aking pinagkakatiwalaan. Opisyalis daw. Pero wala siyang binanggit, mga kaibigan, kung opisyalis ba o miyembro ba ito ng INC, basta ito ay opisyalis na kanyang pinagkakatiwalaan. Ipagkakatiwala ko ang aking buhay dito sa tao na ito. As in, ganun ko siya. Para ko na itong mentor, tatay, although mas mukha ako matanda. Kuya, ito yung talagang masasabi kong malapit sa akin. Hindi ito magsasalita para ako ipahamak. At ang mensahe niya, bye, nanonood sa iyo ang pamunuan ng INC. Yon, di ba? Feeling sikat, no, mga kaibigan. Nanonood daw sa kanila ang pamunuan ng INC. Feeling sikat. Sige pa, mamaya pa. Mula daw sa Central. Naku po. Mula daw sa Central, nanonood daw dito kay Banat Bay. Feeling sikat. Sabi ko. At nais nilang iparating na nais nila, sabi niya kanina, mula daw sa Central. Mga kaibigan, mula daw sa Central ay nanonood daw ang lahat ng pamunuan at nais nilang iparating. Nais nilang iparating, kaibigan. tutol sila sa People's Initiative. Di ba? Nais daw iparating ng pamunuan daw ng INC mula daw po sa Central, kaya daw pinapanood siya ng mga pamunuan ng INC ay dahil nais nilang iparating na tutol ang INC doon sa People's Initiative. Okay? Tuloy. Sabi ko, okay. Bakit nila nais iparating?
Sabi, at gusto nila mabanggit mo ito sa iyong live. Sabi ko, okay, sige. No problem, kasi galing naman po sa kanila eh. At sabihin ko daw, A1 information ito. A1 information galing sa central office ng INC. Galing sa central office ng Ha? INC. Ito pa, Hmm. ang sabi nga, challenge mo yung mga kababayan natin na nasa kapatiran. Yun. I-challenge daw yung mga kababayan natin na nasa kapatiran. Di ba? Sabihin, mga kaanib pa sa INC ang ita-challenge niya. Hey. Ng INC. Alam nila yan. Hmm. Sa pamunuan na tutol sa hakbang na ginagawa ng House of Representatives, which is etong pirma. Tutol sila. Ang tanong ko kaagad, bakit ako? Ang dami-dami naman po dyan. Pwede naman nila ilabas yan sa mainstream media. Gusto mo sagutin ko na kung bakit ikaw? Mamaya na. Para baka sabihin nila, nagpe-fake news ako dito. Ayoko yan, sabi ko. Baka madali ko dyan. Hindi pa Ang ba? problema, nilabas na pala ho nila ito. Hmm. Second point, inilabas na pala nila ito. Ha? Ang problema, inilabas na pala nila ito. Alin yung inilabas na nila? Na yun daw hindi pabor or kontra ang pamunuan ng INC doon sa People's Initiative. Sabi nitong si Banat Bay, mga kaibigan, ay inilabas na pala ito. Pero hindi pinipick up ng mainstream media. Hindi na pinipick up, Mukhang pinapatay yung istorya. pinapatay yung istorya. Ganun katindi. Ganong katindi. Kaya nga, lumalapit na sa'yo para lumabas sa iyong channel. Ayun. Inilabas na ng INC yung kanilang pagiging hindi pabor or kontra doon sa People's Initiative na ginagawa sa Kamara, pero hindi lang pinansin ng mainstream media, kaya inilalapit na sa channel ni Banat Bay. 'Di ba? Ang lakas ni Banat Bay. Ngayong umaga, nakatanggap po uli ako ng text. Inaabangan nila yung live mo. Ang sabi pa, para talagang masabi mong A1 information yan, i-challenge mo ang mainstream media. Hmm. Mainstream media, hoy! Makinig kayo! Mainstream media, makinig kayo. I-challenge ko daw kayo. Kausapin ninyo ang spokesperson ng Iglesia ni Cristo. Tanungin nyo, totoo bang tutol sila sa pirma? I-challenge ko daw. Kausapin ninyo yung spokesperson nila. Tanungin nyo, totoo ba tong sinasabi nito ni Banat Bay na napakaingay, aga-agang, ingay-ingay? Totoo ba na kayo ay hindi pabor dito sa People's Initiative? Bakit to nila ito sinasabi? Kasi nga po, People's Initiative. So parang sinasabi na nila sa mga kaanib nila, ito daw ay, huwag kayong pipirma dyan. Huwag kayong pipirma. Dahil yan po ay tutol daw sa inyong center office. Kaya nga ito di umano ito ay galing ho mismo sa Iglesia ni Cristo. Ngayon, ito po ay sinabi ho sa akin ng isa kong katiwa-tiwala akong opisyal. Sobrang tiwala ko ho dito that I'm willing to put my name. Kung sakasakali hong bahala ho kayo, kausapin nyo na ho. Kung sakasakaling itanggi ho ito ng Iglesia ni Cristo, magsosorry ako. Sasabihin kong mali pala ho yung opisyal na nagsabi sa akin. Pero, maniwala ho kayo sa akin, mapapagkatiwalaan ko itong opisyal. Hindi ako ito ihuhulog. Hindi ako ito ay talagang sinusuporta natin at matalik
ba? Okay, bigyan natin ng reaction mga kaibigan, ano. Ayoko kasi ng putol-putol kaya pinatapos ko yung video clip nitong si Banat Bay, no, mga kaibigan. So shoutout po sa mga bagong pasok diyan, ano, mga kaibigan, na hindi ko pa nababati kung meron man. Losana Nerpio, shoutout sa iyo. Okay? So ito mga kaibigan, bigyan natin ng ano, no? Bigyan natin ng tuloy-tuloy na reaksyon at komento itong mga binanggit nitong si Banat Bay, di ba? Unang-una, Banat Bay, makinig ka. Unang-una, ang Iglesia ni Cristo, INC, ay hindi po nakikisali sa politika. Di ba? Ngayon sabi mo, bakit bumoboto kayo kung hindi kayo nakikisali sa politika? Di ba? Ngayon, ito sagot sa tanong na yan. Di ba? Bakit bumoboto ang INC kung hindi naman pala nakikisali sa politika? Di ba? Dahil, tandaan mo, di ba, ang INC ay meron doktrina yan. Meron doktrina ang INC at ang doktrina nito ay nakabase sa Biblia. And meron nakasulat sa Biblia, mga kaibigan, na ibigay mo kay Cesar ang para kay Cesar, ang sa Diyos para sa Diyos, di ba? Sino ba yung Cesar na binabanggit sa Biblia? Yun po ay sumasalamin o kumakatawan sa gobyerno. Di ba? So isang utos din na mula sa Biblia na dapat na ibigay yung para sa gobyerno. Sa panahon ng merong eleksyon, no? Ano ba yung para sa gobyerno? Ang para sa gobyerno ay ibigay mo yung karapatan mo na bumoto. Dahil yung karapatan na bumoto ay hindi naman po inaalis yon sa mga miyembro o kaanib ng Iglesia ni Cristo, hindi po yun inaalis ng namamahala sa iglesia. 'Di ba? Bilang mga Pilipino, karapatan natin ang bumoto. Ngayon ang sabi, ng mga kaibigan, ibigay kay Cesar ang kay Cesar, ang sa Diyos para sa Diyos. Ano naman yung para sa Diyos, 'di ba? Ibinibigay mo yung karapatan mong bumoto, ano naman yung para sa Diyos? Ang para sa Diyos, kinakailangan mong makipagkaisa. Dahil sa Iglesia ni Cristo, meron po silang kaisahan. 'Di ba? Meron silang kaisahan. Kaya nga tawag ninyo, 'di ba? Ang tawag ninyo ay black voting dahil nagkakaisa po, 'di ba? At labag sa doktrina ng INC kapag ikaw ay hindi sumunod doon sa kaisahan ng iglesia, 'di ba? Okay. So malinaw 'yan, ha? Next point. Okay. Yung sinasabi niya na kaninang umaga daw o kagabi daw ay may tumawag daw sa kanya. 'Di ba? May tumawag daw sa kanya. Kaya unang-una masasabi ko dito, 'di ba? Sino ka? Sino ka, Banat Bay? 'Di ba? Ano ang sabi sa iyo nung nag-text sa iyo? Di umano, 'di ba? Ay nanonood sa iyo ang pamunuan ng INC mula sa Central. Sino ka? Tanong ko lang, sino ka? Ano ka? Para pag-aksayahan ng panahon. Unang-una, ang INC. Ang INC, merong sariling radio and television network. 'Di ba? Meron kaming radio, meron kaming television channel. Ang television channel ng INC marami. 'Di ba? Net24, Agila, marami 'yan. 'Di ba? And maliban diyan sa radio and TV network, no? Ay marami ring mga YouTube channel na nakakonect doon sa istasyon ng radio at saka ng TV ang INC. 'Di ba? Oh. So, sino ka para pag-aksayahan ng panahon, lalong-lalo na yung sinasabi mo, pamunuan galing sa Central. Sino ka? 'Di ba? Second point, sunod na puntos, 'di ba? Ang sabi mo ay para maiparating. 'Di ba? Para maiparating. Ito lang Banat Bay, ha? Napakasinungaling mo. Dito pa lamang sasabihin ko na sa iyo, ikaw ay napakalaking fake news. Bakit ko nasabi yan?
sa INC, sa Iglesia ni Cristo, meron pong sinusunod, no? Para maipaabot sa mga kapatid o sa mga kaanib yung mensahe galing po sa namamahala, galing sa central office ng Iglesia ni Cristo. Ito ay ipinahahayag sa pamamagitan ng sirkular. Itong sirkular sa Iglesia ni Cristo ay binabasa sa mga pagsamba sa bawat lokal ng Iglesia ni Cristo. At maliban sa pagsamba, ito ay ipinaaabot din yung mga pahayag, yung mga sirkular, yung mga tagubilin na galing sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo, ito ay ipinaaabot din sa mga pulong panalangin ng sambahayan. Ibig sabihin, sa bawat tahanan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, doon ipinaaabot yung mga tagubilin. Kung meron mang importanteng itatagubilin galing sa pamamahala. Hindi gumagamit ang Iglesia ni Cristo ng paraan ng pagpaparating sa kanilang mga kaanib sa pamamagitan ng marites. At hindi rin kinakailangan gumamit ng Iglesia ni Cristo ng mga vlogger, influencer na mga katulad mo para iparating yung mga gubiling galing sa pamamahala. Dahil napakaraming radio at TV station ng Iglesia ni Cristo na maliban doon sa pagsamba, pwede rin gamitin doon sa mga TV channel and programs ng Iglesia ni Cristo. So dito banat bay, fake news ka. Ang sabi mo, itataya mo ang buhay mo doon sa source mo. Di ba? Awayin mo na yung source mo. Bakit? Kasi nga, di ba, pinahamak ka ng source mo. Dahil lahat ng sinabi mo, puro kasinungalingan at fake news. Bakit ko sinabing fake news? Yung usapin tungkol sa People's Initiative. Bagamat ayaw ko nang banggitin. Di ba? Ayaw ko nang banggitin yung People's Initiative kasi sinuspindi na yan sinuspindi na yan ng COMELEC eh. Ayoko na magpaka-IME. Ayoko na magpaka-senator. Di ba? Nasuspendido na. Pero nag-aaksaya pa ng panahon sa paggagawa ng mga hearing na yan. Di ba? Pero balikan natin. Di ba? Balikan natin. Unang-una, yung sinasabi mo na hindi pinayagan na pumirma doon sa People's Initiative, walang katotohanan. Walang tagubilin sa mga lokal ng Iglesia ni Cristo na pinagbabawalan na pumirma sa People's Initiative. Wala. As in, wala. Diba? Wala. So, ikaw ay isang napakalaking fake news. Hindi lamang fake news, sinungaling ka pa. Tatanungin mo, bakit alam ko lahat ito? Iglesia ako ni Cristo. Magulang ko may tungkulin sa Iglesia ni Cristo. Dati rin ako may tungkulin sa Iglesia ni Cristo. Ang tungkulin ko sa Iglesia ni Cristo, hindi po basta-basta. Doon ko hinango yung pangalan kong Alibugha. Di ba? Kaya nga po yung pangalan ko ay Alibugha. Prodigal son. Pero hanggang ngayon, Iglesia ako ni Cristo. Bakit ko kinontent ito? Kasi ayaw ko mga kaibigan, ayaw ko na marami mga Pilipino ang makakapakinig dito sa fake news peddler na to ang magkakaroon ng maling kaisipan. Kaya nung marinig ko at mabasa ko yung kanyang title na doon yung Iglesia ni Cristo,
pinakinggan ko. At natagpuan ko na yung vlogger na may pangalang Banat Bay ay hanggang ngayon, kung paanong natatagpuan ko noon na bobo, hanggang ngayon, bobo pa rin. So hihintayin ko yung sinasabi mo na hihingi ka ng sorry kung marunong kang humingi ng sorry. 'Di ba? And bago ko tapusin itong live na ito, Banat Bay, Gcash Bay, ikaw ang ita-challenge ko. Kanina sabi mo, 'di ba? Ita-challenge mo ang mga miyembro ng INC. Ngayon, ikaw ang ita-challenge ko. Ilabas mo yung sinasabi mong nag-text sa'yo, ilabas mo yung sinasabi mong source mo, ipakilala mo para patunayan mo na yung source mo ay A1. Pag wala kang nailabas at hindi nyo napatunayan, ikaw at yung source mo, tungkol sa mga sinasabi mo, pag hindi mo napatunayan, mag-ano ka na lang, Banat Boy left the world. Diba? Ocho, shout out. Okay, shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin, no, mga kaibigan. And bago po natin tapusin ito, beka naman mga kaibigan, like and share lamang po yung ating video upang sa ganun ay marami pa yung mahatdan itong mga impormasyon, mga reaksyon, mga tawag dito, reaksyon at komento na ginawa natin doon sa dalawang issue, no, na pinag-usapan natin, no, mga kaibigan, no? At maraming salamat din po sa patuloy na pagsama, no, at do sa sabi nga sa inyo, ako po yung tao na mapagpasalamat, no, mga kaibigan, sa lahat ng mga video natin na sinishare ninyo at dumadami yung mga viewers natin, mga kaibigan, at maging subscriber po natin dumarami. Konting kembot na lang, mga kaibigan. Konting kembot na lang ay makakawala na po tayo sa 6,000 at papasok na po tayo sa 7,000, no, mga kaibigan. Yun ay utang ko sa inyong lahat, no? Kayo ang gumagawa sa aking channel. Ako'y nagsasalita lamang po dito. Ako'y nagsasaliksik lamang po ng mga kinakailangan ninyong marinig, no? Ako ay nagsasaliksik lamang po ng mga bagay na tama lamang na i-share sa inyo, pero ang gumagawa po sa channel ko, mga kaibigan, walang iba kundi kayo. No, kayo po na mga kaibigan ko. So maraming salamat po sa inyong lahat, ano, mga kaibigan. And bago tayo ulitin ko yung ating challenge dito kay Banat Bay, yung ating challenge, ilabas mo yung source mo. Ilabas mo yung source mo at patunayan niyo sa akin na yung sinasabi niyong pamunuan na galing sa Central ay nanonood sa iyo. Hindi ko iisa-isahin yung high ranking ng mga pangalan sa INC. 'Di ba? Pero alam ko ang kalidad. Alam ko ang kalidad ng kung manonood man, 'di ba? Kasi yung mga yan ay walang ibang pinagtutuunan ng focus nila kundi ang kapakanan ng mga miyembro, kapakanan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. 'Di ba? Hindi yung mga vlogger. Ako vlogger din ako eh. 'Di ba? Hindi yung mga vlogger. 'Di ba? Hindi yung mga fake news na katulad mo. So ikaw hinahamon ko ngayon. Hindi ako tulad ng iba na na patayan tayo ng channel. Hindi ka naman papayag, maliit lang yung channel ko, malaki yung channel mo, 'di ba? Hindi ako ganoon. Kasi alam ko diyan ka kumikita eh. Alam ko 'yan ang pangkabuhayan mo. 'Di ba? 'Yan ang pangkabuhayan mo. So hindi kita hahamunin na patayan ng channel. 'Di ba? Kundi ilabas mo lang yung source mo, patunayan mo lang. Ang patutunayan mo lamang dito ay hindi ka fake news, hindi ka sinungaling, at yung sinasabi mo na magsosorry ka. Dahil kung hindi mo gagawin ang lahat ng ito, ikaw ay tumitindig sa isang channel na sunog. Bakit sunog?
Kasi nga, sinusunog ng isang katulad mo na bobo. Bobo! Bobo! Yun lang mga kaibigan, Socorro Rosario, maraming salamat. No? Maraming salamat. Okay? Shout out sa'yo, Socorro Rosario, nakahabol din. Okay? Yun, maraming salamat mga kaibigan and God bless. See you again tomorrow sa ating susunod na live na mga kaibigan. And don't forget, paki-like and share lamang po yung ating video ng mga kaibigan. Thank you! Bye-bye! Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong, na maunlarin ang mahal natin ngayon. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong, na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago, ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang kuminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong